Hello mga guys, good morning. Ito ang almusal natin. At saka ito ang serpentina herbal. Ito po, serpentina. Mapait ito. At saka may halo po siyang pansit-pansitan. Medyo mabigat yung paa natin namamanhid. Kaya mag-take tayo ng herbal. Pinapakita ko lang po sa inyo kung gaano katotoo na iniinom po siya ito. Yan. Lagyan po natin ng mainit na tubig. Ibabad lang po natin. Yan. Kahit wala po siyang takip, pwede na yan. Ito naman mga guys, yung pansit-pansitan. Huwag na natin to lagay sa mainit na tubig. Kainin lang po natin ito ng sariwa. Ikilaw na lang po natin. Mas mabisa pag sariwa. Kunting sausawan. Yung lasa niya parang buyo. Buyo na ang nanganga. Yan talaga po, sadyang mapait talaga yung serpentina. Ito ang masarap, kamuting kahoy. Yung sausawan, bagoong. Kain tayo mga guys. Masarap ito sa almusal. Kamuting kahoy. Sarap, paborito ko ito. Mula ng bata ako. Basta may kamuting kahoy, may bagoong. Paborito ko talaga itong bagoong. Lalo na nung hindi pa ko nagkaroon ng UTI, paborito ko ito. Ito yung paborito kong ulam. Ganado ako magkain ng kanin. Ngayon po bawas-bawas na lang po ako na magkain ng bagoong kasi nag-iwas po ako sa masyadong maalat. Para hindi maglala yung UTI ko. Minsan-minsan lang po kung nakakain.
Sarap kasi, hindi mo mapigilan. Sarili mo masarap. Kain tayo mga guys. Tinanim ko pala itong kamating kahoy na ito. Galing pa ito sa El Nido. Karaan. Noong October ko po yan tinanim, kaso tag-init kasi kaya hindi siya nakabuilo kaagad. October, November, December, Enero, Febrero. March. Anim pa lang siya, 6 na buwan. Pero malalaki na yung laman niya. Ito ang sinasabi ko na kamating kahoy, mabilis siya maglaman. 6 na buwan pa lang malalaki na yung laman niya. Bali 2 puno lang yung nabuhay sa dinala ko sa galing po sa El Nido. Yun, nakuhaan namin 2 beses na namin nilagaan. Isang puno niya, isang lagaan namin. Marami siya maglaman pag malambot yung lupa. Saka ano siya, malalaki siya maglaman. Pangit na pala siya ito mga guys na kamating kahoy pag inabot siya ng 1 taon. Kasi nagkakaroon na siya ng tubig, parang tubig sa loob. Iba na yung lasa niya. Parang basa-basa na siya pag inabot na ng 1 taon. Kaya dapat nito, ang harvest nito, kung panglaga lang siya, 6 lang siya na buwan o 7. Yan ang katamtaman, malasa siya. Nagdala po ako nito dito sa Rio Toba. Kasi dito sa Rio Toba, yung mga kamating kahoy nila dito, inaabot ng 1 taon bago siya maglaman. Yung laman nila dito, 1 taon, parang ganito palang kalalaki, parang mga braso pa lang. Eh sa amin, pag inabot ng 1 taon, parang ganito na kalalaki, yung thermos, ganito na kalalaki. Tapos kaso lang mabasa na yung gitna niya. Yun, kaya ang tagal mag-antay kung yung mga kamating kahoy nila dito, mga tagal maglaman. Bago ang tatangkad ng puno niya, kahoy niya. Hindi katulad nito, pag lampas tao, magkaroon na siya ng sanga, silipin mo yung puno niya, yung lupa, magkakaroon na yan siya ng crack-crack. Doon mo na mapapansin, may laman na yun siya. Nagka-crack na yung lupa, may tinutulak na yung laman ng laman yung lupa, nagka-crack na yung lupa. Lalo na pag nagbunga na siya, malaki na talaga yung laman niya. Magandang klase itong kamating kahoy. Kung sa mga tumitira sa bukid, ito ang magandang kamating kahoy pantanim. 6 na buwan lang, makakatulong na. Pwede nang lagain. Pwede nang mayroon ng pagkain pag magipit-gipit. Wala kayong pambiling bigas. Kaso lang nga, nakadala ako dito kasi madalian lang yung uwi ko. Hindi po ako nakahanap ng marami. Saka siyempre, hirap din magbiyahe pag marami. Nagdala ko ng isang eco-bag lang na maliit. Yung nabuhay, parang nabuhay 5 puno. Kaso namatay pa yung 3 kasi tag-init. Yung naiwan, yung 2 puno na lang na malalaki. Yun na lang puro yung naglaman.
kahit pa paano natikman ko po yung pinaghirapan kong dalhin dito. Ang pait mga guys. Kung may nainak kayo sa pait, parang hindi nyo kayang inumin ito pag serpindi na. Pero ang iba nito, pinapapak. Tinitis yung pait para magamot yung mga naramdaman nila na tulad ng mataas yung diabetes mo, taas yung blood sugar. Para bumaba, kailangan mong tiisin ito. Pero sa akin naman po, hindi naman po gano'n pang mataas yung blood sugar ko. Kaya kaya ko pa. Ginagatik lang po tayo nito para hindi siya magtaas. Ayan mga guys. Okay mga guys, thank you. Sana may napulot kayo na aral. Sa mga may sakit na mga rheuma at saka diabetic, may nakuha na siguro kayong aral para matutunan nyo kung paano yung gamot. O sige, thank you mga guys, bye bye.